pahiya po ng matindi. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, especially si Harry Roque, na nagsabi na sa pag-upo daw ni Donald Trump, dahil nga matalik daw na kaibigan ni Donald Trump, etong si Duterte, mukhang itatapo na daw po, iitsapwera na, eto daw pong gobyerno ni PBBM at hindi na daw po papansinin at kakawang na ang Amerika, ang US, dito po sa bansang Pilipinas. At ngayon mga kababayan, eto, pakinggan po nating mabuti etong nakita nating balita. Pero bago tayo pumunta sa mga main topic natin na ito, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin ito nakita nating balita na kung saan galing po ito sa UNTV News. Sabi po dito, US President Trump nagpaabot ng mensahe kay Pangulong Marcos Jr. Pakinggan po natin. Nel, ano ang naging mensahe ni US President Trump at ano-ano ang napag-usapan sa Malacanang? Yes, Ella, personal na ipinaabot ni United States Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mensahe ni US President Donald Trump. Ayon sa US Defense Chief, ipinahayag ni US President Trump ang patuloy na matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang commitment nito sa Mutual Defense Treaty. Oh, wag niyo sabihin yan. Masakit sa tenga nila yan. Masakit sa tenga nila yan. Masasaktan lalo yung mga dyan, mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Di ba may mga nagyayabang pa dyan nung ini-interview nila etong si Digong. Oy, Mr. President o former President, ano po masasabi ng inyong tropang si Donald Trump? Di ba may mga nagyayabang pa dyan na ganyan? Ngayon, yung sinasabi nilang tropa daw ni Digong na tinabla ni Digong noon, eto, nagpunta yung DND secretary ng US mga kababayan dito sa Pilipinas. And then alam niyo yung pinakamalupit dito? Ano yung sinabi ni Marcoleta mga kababayan noon? Na ang West Philippine Sea ay katang-isip lamang po natin dito sa ating bansa. Ngayon, dito sa binitawan ng secretary, DND secretary ng US, maliwanag na nire-recognize nila kung ano yung tinatawag natin doon sa teritoryo natin. Ang mahalaga talagang matibay yung pagsuporta at pakikipagtulungan ng Amerika dito sa bansang Pilipinas. Taliwa sa pinapakalat ni Harry Roque noong mga nakaraang buwan at yung pinapakalat ng mga taga-suporta ni Duterte na sinasabi po nila na wala na daw, hindi na daw tutulungan ng Amerika ang Pilipinas kasi nga eto daw si Duterte ay matalik na kaibigan ni Donald Trump. Kalokohan lang pala yun. So eto, pakinggan pa natin. A few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well, thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. Oh! He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty. Matibay na commitment ng US mga kababayan ay mananatiling matibay. Nasan yung sinasabi ni Harry Roque? Nasan yung sinasabi ng kampo ni Duterte na ang Amerika ay bibitaw na sa Pilipinas sa pagsuporta sa issue ng West Philippine Sea? Ayan nga, sinasabi dito ng DND Secretary mga kababayan ng US na matibay yung commitment mga kababayan ng US dito po sa Pilipinas, lalo na pagdating sa teritoryo ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea. Ayon sa US official, kailangan ng deterrence, particular na sa Pilipinas mula sa banta ng China. Maiwasan na niya ang anumang gulo sa West Philippine Sea at mapanatili ang malayang paglalayag. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagbisita ng US defense official. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Ang Pilipinas ang unang binisita ng US official sa Asia. Pagkatapos ito ay tutungo naman ng US Defense Chief sa Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Okay, tanyo, tayo pa pala yung kauna-unahang bansa mga kababayan na binisita
ng DND Secretary. Ano po, dahil kung tutusin mga kababayan, kita nyo, alam naman natin, napakainit ng issue ng West Philippine Sea. Kaya nga, ganun na lamang katindi yung pagpapakalat ng fake news nitong mga troll mga kababayan ni Duterte about dyan sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, yung mga pinapakalat nilang maling balita about po dito sa kay Donald Trump mga kababayan, na sinasabi pa nga nila, gumawa pa sila ng quote-in-quote, na kung saan, eto daw pong si Donald Trump ay nagagalit kasi nga daw inaresto etong si Duterte. Pero kung nagagalit si Donald Trump mga kababayan, at hindi fake news yung sinasabi ng mga DD-shit, bakit nagpaabot ng pagsuporta mga kababayan etong si Donald Trump doon po sa kanyang DND Secretary na pinasasabi doon po sa presidente ng Pilipinas? Ibig sabihin, eto na yung isang patunay na talagang yung napapanood at nakikita ninyo na ipinapakalat na mga kaalyado ni Duterte na puro ka-fake newsan, na balita galing daw sa Washington, na wala naman doon, isang malaking ka-fake newsan po talaga. Fake news po talaga. Bakit? Kasi hindi pupunta ang DND Secretary ng US mga kababayan kung may galit si Donald Trump sa bansang Pilipinas at sa presidente ng Republika ng Pilipinas. So baka nga kung tutusin mga kababayan, baka nga nang dahil sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte, baka nga mas lalo pang bumilib etong si Donald Trump sa presidente ng Pilipinas. Kasi nga naman, kung tutuusin mga kababayan, alam naman po natin ang history sa nakaraan na ginawa ni Duterte dito po kay Donald Trump. Ano po, tinabla niya si Donald Trump para dito kay Xi Jinping. Ano po ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang balita nang dahil po sa pagbisita ng DND Secretary dito po sa ating bansa, bigla pong nag-react ang China. Kasi nga naman, maliwanag na sinabi ng Secretary, ng DND Secretary ng US mga kababayan na magiging matibay ang commitment ng Pilipinas dito po sa Amerika mga kababayan pagdating sa pagprotekta sa West Philippine Sea. So nakatlang yung sinasabi dito mga kababayan ng DND Secretary ng US, pero ito yung buo. Pakinggan natin. Yan. I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. And he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. We will be spending time meeting with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here in a meaningful military-to-military cooperation, which we have great interest in expanding even more, where it is mutually beneficial, which is critically important. Because as we've talked about, peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world. So asahan nyo na mga kababayan na yung kooperasyon ng military ng US at saka ng Pilipinas mga kababayan mas magiging matindi pa. Ano po sa mga susunod na araw or susunod na buwan mga kababayan, kasi nga yung suporta ng Amerika, yung stand ng Amerika sa Pilipinas ay nananatili pa rin pong matibay. Unlike dun sa pinapakalat na maling balita at pinagsasasabi ng kampo ni Duterte na iiwanan ng Amerika ang Pilipinas dahil naging presidente na itong si Donald Trump. But specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm. Di ba maliwanag yung sinasabi dito? About do sa West Philippine Sea mga kababayan, kung ang pangalan niyan ay South China Sea or tinatawag ninyong West Philippine Sea, ang mahalaga dito mga kababayan, nire-recognize nila that your country has stand very firm in that. Yan po yung pagkakasabi dito mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan ninyo, maliwanag na kinikilala
ng US, mga kababayan, kinikilala ng international yung tawag natin doon sa ating teritoryo. Kasi maliwanag naman sinasabi dito nitong DND Secretary, mga kababayan, kung yan ay South China Sea or tinatawag ninyong West Philippine Sea, ang mahalaga dito ay yung pagstand ninyo doon sa inyong teritoryo. So ngayon, suportado tayo dyan ng Amerika, ng US, mga kababayan. In fact, kung titingnan nyo, tayo pa nga yung kauna-unahan na binisita ng DND Secretary ng US, mga kababayan. Tayo yung kauna-unahang bansa na pinuntahan at kinausap nila patungkol po dyan sa commitment ng Amerika at saka po ng Pilipinas. So ngayon, yung mga nagpapakalat dyan, di wala na. Iyakan na lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, ayaw nilang maririnig to Kasi pag naririnig nila ito, masasaktan lang sila. Kasi asang-asa sila, mga kababayan, na ipagtatanggol ni Donald Trump etong si Duterte. At asang-asa sila na masusuportahan ng US ang China kaysa po sa Pilipinas. Pero maliwanag naman dito, mga kababayan, na sinusuportahan ng US ang Pilipinas laban po dun sa aggression ng China. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, nag-react po dyan. Dahil siguro baka nakita ito ng China, mga kababayan, at dahil dyan nag-react po ang China. Eto, merong sinasabi ang China na ang Pilipinas daw po ay nagiging ano ba yung sinasabi nila dito? Nagiging chess piece. Yan po yung pagkakasabi dito. Ayan, Malacanang bumuelta sa pahayag ng China na ang Pilipinas ay nagsisilbi umanong chess piece ng ibang bansa, mga kababayan, or ng mga dayuhan. So eto, pakinggan po nating mabuti. Pinalagaan ng Malacanang ang pahayag ng China na nagsasabing ang Pilipinas ay tila nagsisilbing chess piece na ibang bansa. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, isang malayang bansa ang Pilipinas at walang sino man ang dapat manghimasok Tama! sa mga desisyong may kinalaman sa depensa at seguridad nito. Kung talagaan niyang nais ng China na mapanatili ang kapayapaan, dapat itong sundin ang international law. Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. Tama! They should also respect the sovereignty. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kaya lang naman kasi nagkakaroon ng issue sa West Philippines, nagkakaroon ng conflict. Kasi nga, mga kababayan, eto po kasing China hindi nirerespeto yung sinasabi ng batas. Alam naman po natin noong July 12, 2016 na ipanalo po natin, mga kababayan, yung karapatan natin sa West Philippine Sea dyan po sa arbitral tribunal, mga kababayan. Pero hindi po yan nirerespeto. Ang unang hindi rumispeto po ng desisyon na yan ay walang iba kung hindi etong si Duterte. Kasi nga, di ba, sinabi niya, ipinakita niya mismo sa buong mundo na sinabi niya na yun po ay isang piraso lamang ng papel. Yun po yung pagkakasabi niya, mga kababayan, na naging dahilan para lumaki ang ulo ng mga Chinese Coast Guard para bulihin yung mga kasundaluhan natin dyan sa West Philippine Sea. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kung titingnan po ninyo, nakabase kasi, etong mga Chinese Coast Guard doon po sa kanilang sa kanilang katang-isip na linya lang, mga kababayan, guhit-guhit lang sa kanilang mapa. Yun po yung pinagbasihan lang nila, mga kababayan. Kaya sinasabi nila na yung teritoryo natin ay teritoryo po nila. At saka ang isa pa dyan, mas lalong lumakas ang loob nila nung sinabi nila na nung sinabi ni Duterte na yun pong naipanalo natin sa arbitral tribunal ruling ay isang piraso lang ng papel. Kaya nga, mga kababayan, di ba, nagbitaw pa din si Duterte ng salita noong mga panahon na yon, after niyang bitawan yun, na kung gusto ng China, gawin na lamang probinsya ng China ang Pilipinas. So dahil dyan, mas lalong naging agresibo ang China, mas lalong lumaki ang ulo nila na manghimasok at maghari-harian sa mga teritoryo po natin. So ngayon, iba na po ang presidente, mga kababayan. Hindi na pwede yung mga ginagawa nilang ganyan. Ang presidente ay pumapalag na sa kanilang mga aksyon na ginagawa. Kung yung dating presidente puro lamang paawa kay Xi Jinping, yung presidente po natin ngayon ay pumapalag na sa ginagawang aggression ng China, mga kababayan, sa West Philippine Sea. At idinadaan lahat sa legal yung ginagawa po nating hakbang dyan po sa mga teritoryo natin. Each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece.
Tama! We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. O ayan, maliwanag mga kababayan ha, yan po ang sagot ng Pilipinas doon po sa sinasabi ng China na ang Pilipinas daw po ay nagiging umanong chess piece ng mga dayuhan. So maliwanag naman po na tayo po ay may sariling mga batas, tayo po ay may sariling soberanya mga kababayan at tayo po ay malayang bansa. Hindi po tayo kontrolado ng kung sino mang ibang dayuhan mga kababayan or kung sino man na ibang bansa. So ngayon, comment below na lamang po kayo kung ano po masasabi ninyo hinggil po sa naging pahayag ni Donald Trump mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang DND Secretary na ipinaabot kay PBBM na yung commitment ng US sa Pilipinas mga kababayan ay magiging matibay. Ibig sabihin, yung pagprotekta natin sa West Philippine Sea ay suportado tayo mga kababayan ng US. Ano po at taliwas po yan sa ipinapakalat at ipinamamalita ni Harry Roque at ng mga vlogger po nila na ang Pilipinas ay iniwan na ng Amerika.